Good morning! Ayan. Ano ba sineselebrate natin today? O, di ba? Dahil dyan, may premyo kayo. Mamaya, si PK na bahala sa inyo. Ayan. So, needless to say that today is a very special day for all the mothers out there. At allow me to greet all the mothers here na talaga namang ang inyong pagsusumikap, ang inyong pagpapagal, ang inyong pagsisikap na pagbuklod-buklod din ng inyong pamilya ay so commendable. Kaya dapat palakpakan natin, palakpakan nyo ang inyong mga sarili for that. Yehey! Ayan. Ang mga super mommies, super moms, super mama, super mudra, mudrakels, emams, at iba pa. Ayan. Ang lakas ng tawa ni... Kanino man lola to? Joke lang. Si Nanay Omit. Ayan. So, alam nyo, while to majority of us, this is a special day, but to some, hindi ito masyadong special. Hindi ito masyadong masaya para sa kanya, especially if their mother is no longer physically present with them. Diba? Hindi na masyadong ano sa kanila, pero doon din, to some, yung mga hindi naging maganda ang image ng mother, hindi rin masyadong masaya o maganda. Still, yung mga those who can't have a child yet, ay hindi rin ito masyadong maganda. But however difficult this Mother's Day is to some people, hindi pwedeng hindi natin i-celebrate because this is one of the most important days na dapat ipag-celebrate natin because we are celebrating the incredible role of mothers play in the lives of their children. Tama po ba? Hindi lang sa mga anak, pati sa mga asawa, di po ba? Sa ibang asawa, maaaring kontrabida tayo. Pero hindi lang sa ibang anak din, di ba? Minsan tingin sa atin ng mga anak natin, kontrabida talaga. Lagi na lang si mama siya yung nakakontra. Pero si papa, okay lang, puro okay. But beneath that kontrabida image ay ang aming pagmamahal sa inyo, ang aming naisin na kayo ay matama ng landas. Tama ba mga nanay? Ang hina naman ng mga nanay, parang di ko kakampi. Ano ba yan? Yes. Di ba? Para sa kanila yan, yung ginagawa natin. Allow me to share with you some good, hindi good lang some very incredible things that people say about mothers or motherhood. Una, si Abraham Lincoln lang naman. Alam mo, sabi ni Abraham, ni pareng Abraham, no one is poor who had a godly mother. At tingin ko, agree tayo dyan. Dahil kung meron kang godly mother, ay para ka na rin tumama sa supistik. Ay, wala na palang supistik ngayon, madalang na. Loto na ngayon. Ayan. The influence of a godly mother on her children cannot be overemphasized. Talaga namang ang ginagampanan na role ng mga nanay sa mga anak ay hindi matatawaran. One writer said, no nation is ever greater than its mothers, for they are the makers of men. Di ba sabi nga, behind the success of every man is... Oh, yan ang... Tingnan mo yung katabi mo. Coach, tingnan mo. Parang galit ka. Brother, tingnan mo yung katabi mo. Oh, di ba? Yon, talaga naman. And idagdag na lang din natin, behind the success of every child is a mother. Tama ba? Sorry mga tatay pasensya na kayo kasi nasa akin ang mikropono, araw pa namin. Dapat hindi ako iniligay dito, dapat tatay. Hindi, joke lang. Ito pa ang sabi, si Dr. Basil Jackson, a psychiatrist from Milwaukee, sabi niya, a child will never come to full psychological development and maturation in adulthood unless that child has had a mother in the home. Diba? Tayo yung nagpupush sa ating mga anak. Kaya mo yan, anak. Andito lang si nanay sa likod mo. Diba? Starting from the preschool. Nako, tandang-tanda ko nung nagtuturo pa ako sa preschool.
Grabe yung mga nanay, kahit mali-mali yung tinutula ng anak nila, kahit mali-mali yung sinasayaw ng anak nila, talaga namang kung suportahan, gano'n na lang at tuwang-tuwa tayo. Di po ba? Mga nanay, ang mga anak natin ang pinakamagaganda. Tama po ba? Ang mga anak natin ang pinakagwapo. Pag sinabi may nagsabi na pangit ang anak natin, sino unang kalaban? Si nanay, di ba? Nanay, aawayin talaga yung kapitbahay. Asan ang pangit dito? Di ba? Ganyan. Okay. Pag pangit, sabi, sabi ni PK, pag pangit, malas ama. Okay, pasensya na talaga. Ha? Okay, sabi naman, David Gross jokingly said, God can't be everywhere at the same time. So, He made mothers. Oh, di ba? Alam na. Okay. So, the Bible exalts motherhood. The likes of Sarah, Rachel, Rachel pala yun. Sa atin ngayon, Rachel yan. Pero Rachel, Jochebed, Deborah, Ruth, Elizabeth, Mary. So, motherhood is a great and wonderful thing. Kaya naman, kapag may nagtanong sa atin, o sa inyo, mga nanay, anong work mo? Anong ginagawa mo sa buhay? Anong pinagkakabalahan mo? Wag mo sasabing, housewife lang ako eh. Nanay lang ako. Ang dapat mong sabihin, nanay ako! Tama ba? Sabihin nyo nga, nanay ako! With conviction. Ano ba yan? Eto mga nanay na to, parang, ewan ko sa inyo, alam niyo, ginagalingan ko eh. Tapos kayo, wala lang. Ay nako, ano ba? Ulitin natin. Mga nanay lang ha, wala sasagot na tatay. Si Nanay Omid. Okay, sabihin nyo, nanay ako! Yan, pwede na tayo mag-rally. Okay, so, nakita niyo ba yung title natin? Pwede bang ipa-flash natin ang title? Ayan. Ang sabi dyan, sabay-sabay natin, nanay ka, di nanay lang. Pansinin niyo yung lang. Malabo. Kasi wag niyong sasabihin na nanay lang kayo. God created you for a special purpose. Right? Amen. Talagang pahila ng pahila mga amen nyo. Kaya naman, ngayong umagang ito, allow me to share with you, 4 lang naman ito dahil alam ko, hinihintay nyo yung pinaka-espesyal na parte ng Mother's Day. So, 4 na puntos, 4 na mahahalagang bagay o dahilan kung bakit dapat sasabihin natin, nanay ako o nanay ka, di nanay lang. Okay? Una, ang sabi po dito sa slides ko na ipapakita ni Elise, maya-maya lang. Ayan. A mother called by God submits completely to God's will. Si Mary was so young when the angel Gabriel kinausap siya at sinabi na, you will bear a child. At hindi ka mabubuntis ng may asawa, kung hindi, it's the Holy Spirit ang magiging maglalagay ng bata sa iyong sinapupunan. Definitely, kung tayo yon, kung sino man ang makaharap ng isang anghel at sabihin, ikaw ay magbubuntis at dadalhin mo ang anak ng Diyos, hindi ba you will be stunned? Ikaw ay magigitla, mapapanganga, hindi ka makakakibo, magugulumihanan ka. At sino ba ang hindi, di po ba? But Mary accepted the challenge. She accepted the challenge and did not waver from her complete surrender or submission to God's will. Ito yung itinalaga ng Panginoon. Ninervyos kaya siya? Natural, di ba? With that age, so young, sigurado na ninervyos siya. She was unsure of her ability to carry the child. How much more, ito'y palakihin, alagaan, etc. Was she anxious? Siya ba'y natakot
siya ba'y kinabahan? Definitely, dahil ito may kasamang pain. May kasamang sakit. Malamang, nagkaroon siya ng feeling na, my God, bakit ako? Naging bigla siyang naging panike. But ako, di ba? Mary was like a mother who was patiently seated at night waiting for that day to be over. Di ba? Parang tayo, nung nagpupuntis tayo, ang tagal nating hinihintay, lumalaki ng lumalaki ang tiyan natin, di natin alam kung anong laman ng babae ba yan o lalaki, normal ba o hindi tayong manganganak, anong kalagayan, normal ba yung bata, ang dami nating, ako, whenever I am pregnant, I'm so filled with fear na, malusog ba? Normal ba? But, I learned to trust in the Lord na si God lang ang may control at siya ang magbibigay sa iyo ng malusog, maganda, at pinakamagandang sanggol. Tama ba? Kung ano man ang gender niyan, hindi na importante sa akin. Ang importante, lumabas siya na normal ka ding manganak, ligtas, at walang anumang kapansanan. Mary was first of all committed to submitting to God's will. She was so committed to God that she has no room for commitment to anything else. Nag-focus lang siya doon sa pagbubuntis niya, which sa tingin ko made Mary to be worth imitating. Di ba? Parang nakakainggit siya na meron siyang ganong pakiramdam na isinabit niya lang yung kanyang sarili doon sa will ni God. May we, mothers, at sa mga magiging mothers, may we all become like Mary, who is fully committed and submitted to God's will. Amen? Hallelujah. Number 2, a mother protects her kids the best she can. Exodus 2 verse 1 says, "Now a man from the house of Levi went and married a daughter of Levi." Ang lalaki na tinutukoy dito ay si Amram at ang babae ay si Jochebed. And Amram and Jochebed fell in love and got married, and eventually they had children. And ito pong si Jochebed, nung ipinanganak niya si Moses, ayan, alam niyo na kung kaninong magulang si Jochebed at si Amram, di ba? So, nung ipinanganak si Moses, iyon yung panahon na kung saan may order ang hari na ang sabi, lahat ng mga Israelitang babies, kapag ipinanganak, ay ipapatay, itapon sa ilog. Bakit kaya itapon sa ilog? Alam niyo kasi kung bakit? May mga crocodile doon sa ilog. So, di ba, alam niyo na. So, nung ipinanganak siya, yun yung panahon na may standing order ang hari, walang mabubuhay na Israelita. At sa ibang mga pag-aaralan natin, na alam natin kung bakit. Dahil yun yung panahon natatakot na yung mga Egyptians na dumarami ang mga Israelita, na kapag dumami sila ay mas kayang-kaya nilang magapi ang mga Egyptians. So, yun ang naging istorya nun. So, Acts 7:20 says, "It was at this time that Moses was born and he was lovely in the sight of God." At alam ni Jochebed ito. Kaya naman, ang ginawa ni Jochebed, itinago niya si Moses para hindi ito mapatay. Imagine hiding a baby for 3 months na hindi iiyak. Di ba? Pag ang bata, pwede mo bang sabihin, huwag kang iiyak? Alangan naman takpan mo yung bibig nito, di ba? Hindi ko ma-imagine kung paano ang ginawa ni Jochebed, kung paano niyang naitago ang sanggol na si Moses for 3 months. At syempre, habang lumalaki ito, hindi ito pwedeng maitago forever. So, alam na natin ang ginawa ni Jochebed. Gumawa siya ng basket, at ito ay nilagyan niya ng tar, etc. At nilagay si Moses doon sa basket at pinaanod sa ilog. Pero, nandun si Ate Miriam, yung ate ni Moses, nakasunod, making sure that Moses
si Moses ay maligtas at makuha ng anak ng hari, si prinsesa, di ba? So, yun. At alam na natin ang storya kung sino nag-alaga, si Jochebed din ang nag-alaga. At ang ano dito, bottom line dito is that Jochebed did everything to protect Moses. And I am sure that all of you mothers out there ay gagawin din ang ginawa ni Jochebed to protect your child, your son, your daughter from any harm. Di ba? Kaya nga pag nag-aaral na yung mga anak natin, kapag nalaman natin na may tumulak o may bumatok o may gumamit ng dahas sa ating mga anak, ang ginagawa natin, sugod mga kapatid, doon sa school, di ba? Ganyan tayo. Sino rito ang mga nakasugod na sa school dahil sinaktan ng anak? Charis, ikaw ba yon? Asa si Charis? Present, o di ba? Talaga namang gagawin natin ang lahat para ating ingatan, protektahan. Biro mo, lamok nga hindi natin pinapakagat ang ating mga anak. Tama ba? Naalala ko tuloy yung tatay ko noon, pag inalagaan niya noon yung anak ko at binuwi ko pag umaga, sasabihin niya sa akin, oh, may kagat ng lamok to. Eh, ako yung nanay, pero siya pa yung nagsasabi, ako nga, hindi ko yung pinapakagat sa lamok. Ikaw naman. So, ganun tayo mga nanay. Tama ba? Gagawin natin ang lahat upang ang ating mga anak ay maingatan, mailayo sa anumang kapahamakan. And I am sure that God was the one who orchestrated itong mga ginawa ni Jochebed. Tama ba? Kasi hindi mo, isipin mo, nilagay sa ilog na may mga crocodile, pinaanod, hindi mo alam kung kanino mapupunta. But God orchestrated everything even before Moses was born. Until itong si Moses ay makuha ng prinsesa. And once again, mga nanay, ganyan tayo. We will be doing anything and everything just to protect our children. The best that we can in order to make sure that our children are safe, that they are walang sakit, na sila ay healthy, na lahat ipoprovide natin, bibili natin ng mga kailangan, etc. Okay, so number 3, a mother does not have to be perfect. Hallelujah! This is the good news to everyone. Hindi po kailangang maging perfect. Sa mga hindi pa po nagiging ina, natatakot kayo kung paano maging isang ina, you need not be a perfect mother. Wala naman talagang perfect, di po ba? We will all make a mistake along the way. And alam nyo, meron ako napanood na movie, and ito pala is true story. Si Dr. Benjamin Carson, a famous surgeon at Johns Hopkins, siya lang naman yung kauna-unahang nag-perform ng surgery na pinaghiwalay ang kambal na magkadikit. Siguro narinig nyo na to during the 80s. Okay, so itong si Benjamin Carson, nung siya'y bata pa, nag-aaral, dalawa silang magkapatid. Ang sabi ng nanay niya sa kanilang dalawang magkapatid, every week you have to make a book report. A book report of any book that you will read. Every week yon. At sinunod naman ni Benjamin at ng kapatid niya. Every week they will have to finish a book and prepare a book report. At ito'y isasubmit nila sa kanilang ina. Hindi ito assignment sa school. Hindi ito project sa school. Ito'y proyekto ng nanay niya. It was only when Benjamin Carson was in, siguro mga nasa senior high na siya, nung malaman niya ang isang kagitla-gitlang katotohanan. Ang nanay pala niya ay hindi marunong bumasa. She was an illiterate mother. At all the while, akala ni Benjamin at ng kapatid niya, binabasa word for word ng nanay nila yung kanilang ginagawang book report. Bakit kaya niya ginawa ito? She was an illiterate mother, but she required her children to prepare a book report because
he or she wants her children to become responsible. She wants her children to study hard, to make sure that they really are doing their chores at pati sa bahay. Pinapatulong sila sa trabahong bahay. This illiterate woman lang naman ay nakapag-raise ng isang famous surgeon na nakapag-perform ng kauna-unahang operasyon na pinaghiwalay ang magkadikit na kambal at naging famous siya. And nung binasa ko yung kanyang biography, nakita ko na tumakbo rin pala siya as president noong unang pagtakbo ni Trump. Yes, ewan ko kung nagre-ring ng bell ang pangalan niya, si Dr. Benjamin Carson. Pero hindi siya tumuloy kasi nung malaman niya na medyo hindi maganda yung showing niya sa mga, ano ba tawag doon? Sa mga survey. Alam niyo na, noon pa may survey na talaga. So, ang ginawa niya, nag-giveaway siya at ang kanyang sinuportahan ay si Trump. Kaya yun nanalo si Trump noon. When junior high pala nung malaman ni Benjamin na hindi marunong magbasa yung nanay niya. Consider this. His mom was an illiterate mom. But hindi niya tinwist yung arms niya o ng mga anak niya or hindi niya pinilit o hindi siya gumawa ng anumang bagay para lang maging matalino yung kanyang mga anak. Instead, she gave her boys what she had. Ang yung interest. Di ba? Wala siyang pagkakataong mag-aral, kaya binigay niya yun sa mga anak niya. Accountability and the courage to demand extra work. At nagbunga ng maganda itong ginawa ng nanay na ito. Alam nyo, hindi siya perfect. But she was able to raise a famous child. Di ba? So, ganun din si Mary. Despite of the fact that she was the mother of Jesus, may mga palpak din palang ginawa si Mary. Ang una, dalawa lang ang isa-share ko sa inyo na alam ko. Yung una, when they were in a wedding in Cana, okay, anong ginawa ni Mary? Anong sabi niya kay Jesus? Wala nang wine. Naubos na. May mga bisita pa pero wala nang maipainom. Sabi ni, I don't want to make a mistake. Sabi dito ni Jesus, sabi niya, "Woman, why do you involve me? It's not my time yet." Di ba parang napaka-awkward ng conversation ng mag-ina? Na para kasing offline yung request ni nanay. Na parang masyadong naging adelantada si Mary dito na, Jesus, wala nang wine. Bakit hindi ka gumawa? Hindi pa siya kasi time niya gumawa ng milagro noong time na yon. At hindi pa siya ready. Although, hindi naman ipinahiya ni Jesus ang kanyang ina. Hindi naman, although na put on the spot si Jesus, hindi niya pinahiya yung kanyang nanay. Di ba? At ginawa niyang wine yung tubig. Ayon, yun yun. Pag may oras po kayo sa mga hindi po nakakailam ng istorya ng the wedding in Cana where the first miracle of Jesus was performed, basahin niyo po ito at napakaganda po nito. Pangalawa, Jesus was still talking to a crowd. Nasa isang malaking crowd siya, nagtuturo siya na katulad ng ginagawa niya. Itong si Mary at ang mga kapatid ni Jesus ay nandun sa labas at nais nilang kausapin si Jesus. Kaya ang ginawa nila, nag-utos sila. Sabihin mo kay Jesus, andito yung nanay niya at mga kapatid niya. Siguro ganun ang sabi. Imagine niyo na lang. Tapos, alam niyo ang reply ni Jesus? Sabi niya, "Who is my mother and who are my brothers?" Pointing to his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Siguro itong panahon na to, hindi pa naiintindihan talaga ni Mary, ng nanay ni Jesus, kung ano ang gagawin ni Jesus o ano ang mission. Thank you. Ang mission ni Jesus. Kaya naman ganun siya na parang sabi mo kay Jesus,
Kausapin namin sila. Meron kaming pag-uusapan. Nandito yung mga nanay niya tsaka mga kapatid niya. Parang feeling niya, siyempre, di ba, nanay ka eh. Di ba, ganun tayo mga nanay. Etong anak ko, tinatawag ko na nga, ayaw pang sumagot, di ba? Yung iba naman, sut-sut lang, alam na, di ba? So, maring di pa niya naiintindihan yung time na yon, yung ministry ni Jesus. But the good news is, meron man tayong mga mali, may mga nagawang hindi tama, as a mother, God will still love us. Amen? God will still love us and He will still work with us. And He will still accept us as a mother. Through it all, our task, yung ating gampanin, yung ating role of mothering or even grandmothering, di ba? Hanggang sa apo, di ba? Ginagawa natin yan. Gusto natin parang tayo pa rin magmamother sa kanila. God will make sure that all these things are accomplished. Na tayo yung anong ating layunin ay magagampanan natin. Dahil ang tayo ay kinreate for a special purpose. At ang panghuli, ito po ang gustong-gusto kong ibahagi sa inyo. A mother never gives up her title. Ano ba yung title natin? Tayo yung nanay. Tayo yung ina. Tayo yung mama. Tayo yung mommy. Tayo yung mudra. Di ba? Imagine, Jesus was on the cross. Nandun sa Calvary. Mary stood near the cross of Jesus. Imagine the pain that Mary felt that time. Imagine anak mo nandun sa krus, nakapako, halos mamamatay na. At ikaw yung nanay, nandun ka. Mary was a strong mother. Dahil ang dami niyang pinagdaanan, but she crumpled at the cross. She fell down. Nalugmok siya. Nandun siya, moaning and wailing and begging God. Tapusin mo na ito. Parang iyon siguro ang nais niyang sabihin. I cannot stand it anymore. Maring ganun ang kung tayo yung nanay. Siguro iiyak tayo na may kasamang pagmamakaawa. Lord, tapusin mo na po ang paghihirap. I remember my mother, nung namatay ang ate ko. Ang ate ko was very young when she died. She was 30 plus lang, meron 3 anak. Ang nanay ko ay college pa lang ako, may sakit na. When she found out na namatay ang ate ko because of aneurysm, sabi niya, habang umiiyak siya, tandang-tanda ko to at hindi ko makakalimutan because I felt the pain. Ang sabi niya, bakit hindi pa ako? Ako yung may sakit. Ang bata pa niya, ang liit pa ng mga anak. Ako, may sakit na. Ready na ako. Ako na lang sana. Which I'm sure, all of you mothers na naririto, kapag may sakit ang anak natin, sasabihin natin, Lord, ako na lang sana. Huwag na lang ang anak ko. Imagine the pain that Mary was feeling when she was looking at Jesus on the cross, moaning, wailing, God, kailan matatapos ito? It was a painful experience. So painful na, I'm sure, kapag naranasan natin, parang gumiba ang mundo natin. You will find mothers like this in the hospital. Sa gitna ng malalang karamdaman ng anak, you will find mothers like this in the funeral homes, kung saan nandun kanilang anak. I talked to one of a mother na namatayan ng anak. Sabi niya sa akin, ibang-iba ang pain na mawalan ng anak. Mawalan ka ng asawa, mawalan ka ng magulang, mawalan ka ng kapatid. Pero ang mawalan ng anak, it's forever in your heart, carved in your heart. Ayun ang sabi niya sa akin, and I felt the pain.
Matagal nang namatay yung anak niya, pero still, when we talk about the death of her son, ramdam ko yung kung gaano kasakit. There is breaking of the heart. Mothers, for sure, masakit. But this is one thing that mothers will never do, to give up their title. To give up their title as a mother. Kahit na ang mga anak natin ay medyo may pagkasalbahe, anak natin ay medyo may pagkasutil, sumasagot sa atin, hindi sumusunod sa atin, rebellious, hindi pa rin natin i-give up ang title ng pagiging nanay. Tatanggapin pa rin natin ang ating mga anak. Tama ba mga nanay? Pero ipapanalangin natin yan sa Panginoon. Idudulog natin sa Panginoon. Iluluhod, iiyak natin sa Panginoon, Lord. Wala akong kakayanan na baguhin ang anak ko. Ikaw lang ang may kakayanan. We will never give up. We will never give up on our children. Even the choices that they make, sometimes they make a mistake. But we will pray hard to the Lord. We will kneel down at the feet of Jesus na siya yung magbago sa anak natin. Pero hindi natin sila itatakwil. Mamahalin pa rin natin. Patuloy nating tatanggapin. But we will never cease praying for them. We will never cease loving them. Because we were called by God to become a mother. Dami nating mga experiences, mga painful experiences, sufferings. Pero nandun din ang mga happiness. Like when we see that our children are receiving awards, recognition, it's a delight to our heart. Nagbibigay kasiyahan sa ating mga puso. Kapag sila yung nagsasucceed sa kanilang career, when we see them raising their own family well, it really gives us a good feeling as a mother. When you see that your children are following what you have done, nakita mo, ginagawa din nila sa mga anak nila yung ginawa natin sa kanila. It's such a joy and an honor to become a mother. However, heartbreaking instances in all these things, God made us stronger mothers. Amen? Sabi nga sa inawit natin kanina, we will yield to God. We will yield to God in His careful hand. We will trust. Hindi natin maintindihan, pero kakayanin natin at hahayaan natin ang Lord na kumilos. And we will still continue asking the Lord to make us a vessel, to continue making us a vessel. We are offering ourselves again and again, over and over again as a mother. Wala tayong dala-dala, wala tayong kahit ano. We came here with nothing. But what He has given us is to bring out a new wine in us. And that is exactly my prayer for each mother here, that God will continue to use you, to keep on pressing you, so that the wine will come out of us. Whatever pressing, crushing, a new wine will emerge. And we will become stronger, and we will continue on becoming a mother. Amen? Let us all stand.